Sa ating mga napag-aralan po noong nakaraan na Sunday, mga kapatid, we have come to learn kung paano po na ipinakita ng ating Panginoon Kristo na kapantay po niya ang Diyos Ama. Unang-una, kung ano po yung ginagawa po ng Ama sa araw po ng pamamahinga, kaya din gawin ng anak. At kung ang Ama po ay nagbumabangon ng mga patay at binabangon po niya yung mga patay, ganoon din ang ginagawa po ng anak. At dahil po dito, mula sa mga ilang halimbawang ito, pinatunayan po ni Jesucristo that He is in fact equal with God the Father. At dahil po sa kanyang statement that He is equal with God the Father, by saying that as the Father works on the Sabbath, so also does the Son, nagalit po ang mga tao sa Kanya to the point that they wanted to stone Him because of blasphemy, because of claiming that He is in fact God and equal with God the Father. Pero sa seksyon na ating pong binasa, starting with verse 24 hanggang 29, this now correlates dun sa mga ibang nabanggit po ng ating Panginoon tungkol sa resurrection, tungkol po sa judgment, at lahat po ito ay konektado sa mga salitang hearing and believing. Hearing and believing. Gaano po ba kaimportante yung salitang hearing sa buhay ng isang tao na makarinig ng salita po ng Diyos? And how important is believing when one hears the words of Christ? Well, yan po, kung lolobin po ng Diyos, ay ating pag-aaralan nitong hapon. But in the English translation, sabi po dito in verse 24, sa wikang English, "Very truly I tell you," which means it is a very solid and serious statement, "whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life." Now, there are four things na matututunan po natin, Lord willing, sa verse 24. Number 1 is hearing. Number 2 is eternal life. Number 3 is judgment. And lastly, being transferred from death to life. So unahin muna po natin yung salitang hearing. Anong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus nung sabihin po niya, "Whoever hears my word," ang nakikinig sa aking mga salita. Alam niyo po, may dalawang klaseng tao na nakikinig sa salita ng Diyos. Merong nakikinig physically, pero ang kanyang pag-iisip, ang kanyang puso ay wala roon. Kumbaga, dumalakbay ang kanyang diwa ayon sa kasabihan ng mga ibang tao, na sa madaling salita, physically, they're there. Spiritually, they are absent. Naririnig po nila ang mga salita, pero yung mga salita na pumapasok sa kanilang tenga, hindi tumitimo sa puso. Hindi tumitimo sa kanilang pag-iisip. Kumbaga, pumapasok dito pero labas sa kabila, pero ang nasa puso't isipan po nila ay ibang bagay. Maari, saan kaya ako pupunta after this? O maari, ano kayang kakainin namin mamaya? O maari, marami pa ako ilalaba mamayang hapon, mamayang gabi. So in other words, their mindset is not on what they are hearing. Naririnig po nila physically, but spiritually, they are not there. And then there's another group of people, naririnig po nila ang salita po ng Diyos physically, pero there's also something happening sa kanilang kaluluwa tuwing napapakinggan po nila ang salita ng Diyos. There is a warmth for God's Word. There's a thirst for God's Word. There's a hunger for God's Word. Tuwing naririnig po nila ang salita po ng Diyos, may conviction. May tama. May sugat. May pagpapala. May kalakasan. May pagbabago. At yan ang tinutukoy po ng ating Panginoon Jesucristo dito. "Verily, verily, I tell you, he that hears my word." Matter of fact, the word hearing here is another way of saying to receive Christ. Ang sino man tatanggap, yun ang katumbas ng kahulugan ng salitang nakikinig.
Hindi lang po natatapos sa nakikinig lang sa pisikal, kundi yung nakikinig, may patutunguhan po yan. And that is to accept, to submit to the authority of the words of Christ. Halimbawa, kung babasahin po natin on chapter 6 of the Gospel of John, verse 45. Let us see how the word hearing is used in John's Gospel. Juan 6, talatang 45. John 6, verse 45. Tignan niyo po ang sinasabi. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. It is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from Him comes to me. So ano po bang ibig sabihin na nakikinig? Ang tunay na nakikinig kay Kristo ay lalapit ho sa Kanya upang tanggapin na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Kaya mapapasin po natin tuwing nagbabahagi po tayo ng magandang balita sa mga tao na hindi mananampalataya, may mga tao na hindi open na makinig. Nang ibig sabihin, they will not entertain any form of conversation or discussion about the gospel. But then there's another group of people naman, they will entertain it for the sake of curiosity. Makikinig po sila physically, makikinig po sila in the sense of, sige, hahayaan kita magpaliwanag. Pero pagkatapos po nun, ang magiging sagot po nila is, pag-iisipan ko muna. Pag-iisipan ko muna. Salamat sa iyong pagpapaliwanag. Salamat na ibinahagi mo sa akin ang impormasyon na yan. Pero hanggang dun lang. So hindi tunay na pakikinig yun. Hindi yun ang binabanggit ng ating Panginoon na nakikinig talaga. Kundi ang sabi ng Biblia, ang tunay na nakikinig. Hindi lang po siya open or curious na malaman kung ano po yung pananampalataya mo tungkol kay Jesus. Kundi kapag binahagian mo na siya na salita ng Diyos, lalapit siya kay Kristo. Yun ang tunay na pakikinig. Kaya nga mapapasin po natin, lalo na po sa mga kapatiran po dito, marami po kayong mga na-experience in your old churches. May mga nakikita po tayo na pumapasok sa simbahan, nakikinig po sila sa salita ng Diyos. Pero bakit ganun pag-alis, walang nababago sa kanilang buhay? Dahil hindi totoo ang kanilang pakikinig. At posible din na mangyari sa atin ho yun. We hear, but we're not really hearing. We see, but we're not really seeing. We understand, but we really do not understand. Na sa madaling salita, hindi tinatanggap ng taos-puso ang aral ng Diyos. Now, on a negative note, meron naman po hearing that's on the negative. Let's go to chapter 8, verse 43. John chapter 8, verse 43. Juan 8, talatang 43. John 8, verse 43. Tignan niyo po ang nakalagay, mga kapatid. Hindi niyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi niyo matanggap ang aral ko. In English, why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. Now here's something that we need to ask. Sa konteksto po ng John chapter 8, ang kausap po ni Kristo po dito ay mga Pariseo. These are intelligent interpreters of the law. Pero bakit nasabi ni Kristo, hindi mo maintindihan talaga ang mga aral ko dahil hindi ka marunong makinig o hindi mo napapakinggan. You're unable to hear. Hindi mo naririnig ang aking sinasabi. Now, can you imagine that? Kaharap niya ang mga ito, may otoridad ang boses ni Kristo. It is unlikely that they are unable to hear Him physically and audibly,
And yet nasabi niya, you're unable to hear what I'm saying. Na sa madaling salita, sinabi ng ating Panginoon, alipin kayo na kasalanan. Ang ama ninyo ay hindi si Abraham. Ang ama ninyo ay si Satanas. Pero sabi nila, never kami naging alipin. Ang ama namin ay si Abraham. Satan cannot be our father. So in other words, they're not hearing spiritually. Hindi nila tinatanggap ang aral ni Kristo. Na posible na mangyari po yan in the church. Where kapag ang salita po ng Diyos ay napakalinaw, hindi natin matakasan, punong-puno ng katotohanan, there's only two ways of responding. To reject out of pride and unbelief dahil masakit. Hindi ko matanggap. Ako yung tinutukoy ng Diyos dito. Pero hindi, patitigasin ko ang puso ko. May sariling pananaw ako. May sariling pag-iisip ako. I will do it my way and still serve God. And there's another response where, Panginoon, tunay ang iyong mga sinasabi. Ito ang problema ko. Salamat, O Diyos, na ipinaunawa mo sa akin kung saan ako nagkukulang. Nagpapakumbaba ako. Humihingi po ng tawad. Tinatanggap ko ang mga aral mo. There's no middle ground. It's either we reject or we accept. So there is a negative way of hearing. Nakikinig, pero hindi tinatanggap. Kaya sabi po ng ating Panginoon, truly I tell you, he that hears my word and believes on him who sent me, sumasampalataya sa Ama na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Now, what does that mean? Na sumasampalataya po tayo sa nagsugo kay Kristo. That can only mean one thing. Sino nga po ba ang nagsugo kay Kristo? At yan ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Throughout the Gospel of John, napakalinaw, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. The word gave there is an implication na isinugo, inialay po niya ang kanyang anak para sa atin. Moreover, yung mga salita ng ating Panginoon, walang ginagawa ang anak, kundi lamang yung mga bagay na kalooban ng kanyang ama na nagsugo sa kanya. Bukod pa dito, Jesus says in John 6, ang aking kalooban ay yung kalooban ng ama na nagsugo sa akin. Which means His will and the Father's will are tied together in the mission of redemption. So hindi po naparito si Kristo dito sa mundo upang tuparin ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. So ngayon, kung yung nagsugo po kay Kristo ay tumutukoy sa Ama, bakit napaka-importante na hindi lang po tayo sumampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas, kundi manampalataya din po tayo sa nagsugo kay Jesus. Ito po ay nagbibigay ho sa atin ng magandang aral. You simply cannot believe in Jesus without believing also in the Father. You cannot serve God the Father without serving God the Son. Hindi po pwede, mahal ko ang Ama pero hindi natin tinatanggap ang anak. At hindi rin po pwede, tinatanggap ko ang anak na hindi mo tinatanggap rin ang Ama. In other words, dahil si Kristo ang berbo ng Diyos, siya ang mensahe ng Diyos, He is the character of God, He is the invisible image made visible of God, lahat ng sinasabi ni Kristo ay sinasabi ng Ama. Lahat ng tinuturo ni Kristo ay tinuturo ng Ama. So kung tinanggap natin si Jesus, tinatanggap mo rin na lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang ginagawa ay nagmula rin sa nagsugo sa Kanya. So hindi po pwede, I believe everything that you say, Lord Jesus. I just don't believe what the Father says. Hindi pwede mangyari yun. Because everything that Christ does and teaches is the exact representation, doctrinally, in character, ng Diyos Ama. Kaya hindi po pwede, magkahiwalay ho yun.
Kaya malino na tinuturo ng salita po ng Diyos sa atin, He that hath the Son also hath the Father. And he that hath the Father also has the Son. Pero going back to John 5, ano pong ibig sabihin mga kapatid? If we read verse 24, here's another important element that we should not miss. Sabi po in verse 24, ang sumusunod o nakikinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Whoever hears my words and believes him who sent me has eternal life. Now, whenever we read something like that, parang, okay, manampalataya ako kay Kristo and I have eternal life. Okay, understood. Pero there's more to it than just that. The words here that are very important na hindi dapat po natin makalimutan is, what does it mean when Jesus says, meron na siya buhay na walang hanggan? He already has life. What does that mean? Well, sa panahon po ng mga Hudyo, ang kanilang pananaw tungkol sa buhay na walang hanggan ay hindi po sa ating panahon, kundi sa panahon na darating. Uulitin ko ho. The Jews of the time of Jesus, when they hear the words eternal life, they're not thinking about this age, but they're thinking about the age that is to come. So wala po sa kanilang paniniwala o pananaw na ang buhay na walang hanggan or eternal life or life eternal na kung tawagin is obtained in this life, but rather in the next. Halimbawa, magbibigay po ng halimbawa. If we go down in verse 29, here's one example, verse 29. Tignan niyo po nakalagay. At babangon sila mula sa kanilang libingan, ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. So Jesus is saying here that makakamtan ng tao ang resurrection to eternal life one day, in the future, in the end times, at the end of the age. So yan ang paniniwala ng mga Hudyo. Ang buhay na walang hanggan is for the age that is to come. Not for this age, but for the age that is to come. But the fact that Jesus says, ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan is now yours. Hindi mo na kailangan antayin pa the end of the age para makuha mo, at least partially, yung buhay na walang hanggan. Now, I want to show you something in the Bible, mga kapatid, that is quite fascinating dahil sa pag-aaral po na salitang buhay na walang hanggan, ang madalas na nagiging konsepto ng mga tao is, ang buhay na walang hanggan ay makakamtan lamang sa kabilang buhay. Pero the fact na sinabi ng ating Panginoon, kung tatanggapin mo ang aking mga salita, ngayon pa lang, magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Ang ganitong klaseng pananalita at wika ay tinatawag po sa pag-aaral ng theology as the already but not yet. The already but not yet. Nang ibig sabihin, may mga bagay na nagsimula na ngayon, pero hindi mo pa nakukuha sa kanyang kabuuan till later on. Okay? Now, where do we find that? Well, let's look at the words already. Let's go in John chapter 3, verse 36. John chapter 3, verse 36. Tignan niyo po ang nakalagay po dito. John 3, verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. That's already. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. That's all also already. Nang ibig sabihin,
Kung ako ay isang hindi mananampalataya, I don't have to wait till the next age para makuha ko po ang buhay na walang hanggan. Ngayon pa lang kung tatanggapin ko ang Ebanghelyo at this present moment, today, this very second, kung ako'y magsisisi at tatanggapin si Kristo, sa akin ang buhay na walang hanggan. So yun yung tinatawag na already, sumasa atin na. Bukod pa ho dito sa unang Korinto 1, tignan niyo po ito, sa unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 18. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Look what it says. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Now, meron po bang pinagkaiba sa paggamit po ng salitang ligtas sa naliligtas? Ligtas would mean, in some way, a perfected, present, or rather past form of the word na talagang it's already done, you're saved. Pero the fact na ginamit po ni Pablo dito, hindi yung word ligtas, kundi naliligtas. Ito po ay nagpapahiwatig, meron po siyang process at meron po siyang pagtutunguhan. Nang ibig sabihin, as this very moment, tayo po ay may buhay na walang hanggan, kaya lang, hindi pa ho natin nakakamtam pa yung kabuuan ng kaligtasan. Now, what is one example of this? Unang-una, tayo po ba mga kapatid ay nagkakasala po ngayon? Nagkakasala pa rin po ba tayo? The answer is yes. Then, kung nagkakasala ka pa rin, at nagkakasala pa rin po tayo, nakapag-iisip po tayo minsan ng hindi tama, nakapagsasalita po tayo ng hindi tama, well, kung talagang ligtas ka, bakit nagagawa mo yun? Minsan naitatanong po natin yan. Kung ako'y talagang ligtas and I'm delivered from sin, why do I still sin? Is because you are only in the stage of the already. Which means, yung kaligtasan ipinaranas po sa atin partially. Pero yung kabuuan ng kaligtasan po na yan ay hindi po natin makukuha until the second coming of Christ. Kung saan, mawawala na po ang kasalanan, mawawala na po yung abilidad na magkasala, mawawala na po yung tukso, mawawala na po ang ating makasalanan na likas is because o kalikasan dahil hindi pa dumarating yung tinatawag the not yet na salvation. So when Jesus says, "He that hears my word has eternal life," ang ibig niya po sabihin po dyan is, ibibigay ko na sa iyo ang kaligtasan, pero hindi pa kasama dyan yung kabuuan ng kaligtasan. Habang hindi pa ho bumabalik ang ating Panginoon Hesukristo, ligtas ho tayo, subalit yung kabuuan ng kaligtasan po na yon, hindi pa sumasa atin. Sa atin lang po yan sa kanyang pagbabalik kapag napalitan na ang ating kalikasan, napalitan na ang ating mga katawan, at ang huling kalaban na nilupig na po ng Diyos ay walang iba kundi ang kamatayan. Now, nasa Bible po ba yun yung kaligtasan na hindi pa natin nakakamtam? Well, let's go here in the book of Daniel, chapter 12. The book of Daniel, chapter 12. Tignan niyo po yung naging pananaw ng mga Hudyo patungkol po sa kaligtasan. Dahil ang resurrection at kaligtasan ay magkadikit po yan. Daniel chapter 12. And let's begin here mga kapatid in verse 1 and 2. Daniel chapter 12, verses 1 and 2. Look what it says here. Sa panahong iyon darating si Michael, ang makapangyarihang pinuno na nagtatanggol sa iyo mga kababayan. Magiging mahirap ang kalagayan sa mga panahong iyon. At ang matinding kahirapang ito ay hindi pa nangyayari mula nang naging bansa ang Israel. Pero ililigtas sa paghihirap ang iyong mga kababayan na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat. Verse 2,
Bubuhayin ang marami sa mga namatay na, ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahihiyang walang hanggan. Now what does that mean? It means that there is a salvation that is future. Right now, yung salvation na tinanggap po natin is the already. Pero dahil wala pa ho sa atin ang kabuuan ng kaligtasan, inaabangan po natin yung not yet. So lagi po natin tatandaan, the salvation that we have is not perfected. In the sense, we have not received all of it. Pero darating po yan balang araw. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, maging tapat ka, mga kapatid. Maging tapat po tayo. Dahil ang manatiling tapat hanggang wakas, siya ang maliligtas. That is why it's so clear in the Bible, kung ligtas po tayo ngayon, manatili po tayong na may katapatan. Maglingkod po tayo na may katapatan. Dahil yung proseso ng ating kaligtasan ay hindi pa nakukumpleto. Pero makukumpleto lamang po yan sa kanyang pagbabalik. Pero ang kagandahan po nito, mga kapatid, is this. Bagamat hindi pa ho natin nakakamtan yung tinatawag na kabuuan ng kaligtasan, ibinigay na po sa atin ang banal na Espiritu. At dahil ibinigay na po ang banal na Espiritu ho sa atin, siya ang tutulong ho sa atin in this journey of our Christianity. That even though we have not received the fullness of salvation, madapa ka man, magkasala ka man, He will pick you up. Siya ang tutulong ho sa atin. Siya magpapaalala ho sa atin that you are saved, that you have been forgiven, that you are a child of God. Magpatuloy ka. Ang Espiritu po ng Diyos ang palatandaan na tutuparin ng Panginoon ang lahat ng Kanyang ipinangako sa akin at sa inyo, sa atin lahat. Now, the second thing that we can learn about John 5:24 is, anong ibig sabihin na hindi na po tayo hahatulan? Hindi na po tayo hahatulan. Kung ang kaligtasan, mga kapatid, ay may future na elemento, ganoon din sa judgment. Tignan po natin yung future judgment in John chapter 12. John chapter 12, verse 47. Juan kapitulo 12, talatang 47 hanggang 48. John chapter 12, verse 47 to 48. Sabi po ng Biblia, ang sino mang nakarinig ng aking mga aral, pero hindi sumunod ay hahatulan. Ngunit hindi ako hahatol sa kanya. Sapagkat hindi ako naparito sa mundo para hatulan ng mga tao, kundi iligtas sila. May ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangaral ko, ang hahatol sa kanila sa huling araw. So kagaya po ng kaligtasan, ang kaligtasan may future, pero merong already. Ganoon din sa paghatol ng Diyos. There is an already, you are not judged and will not be condemned. Pero may binabanggit din po ang Biblia that there is a judgment that is coming in the future. So ano ba talaga? Sinabi ng ating Panginoon kanina, ang sino man makikinig at sasampalataya sa aking mga salita ay hindi na hinatulan. Pero ngayon, sinasabi niya, may darating na paghatol. Pero at the same time, hindi tayo hahatulan. Ano ba talaga? Hahatulan ba ako o hindi? The answer is both. And what does that mean by both? What Jesus is saying is, kung tatanggapin mo ang aking mga salita at this very present moment, you are not judged for condemnation. But there will still be a judgment. Joshua, dadaan ka pa rin sa araw ng paghuhukom. Joshua, mananagot ka pa rin sa akin. Joshua, dadaan ka pa rin sa proseso that you will be judged. But the final verdict, not guilty. Bakit?
Because the day that you were alive and you accepted my Son, that very moment, you have eternal life. You are now forgiven. You are no longer condemned. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Mga kapatid, gaano po ba kabigat ang iyong mga kasalanan? Madalas nasasabi natin yan, makasalanan ako, napakarumi kong tao, napakasama ko. Well, here's the good news. Kahit gaano po katindi ang ating mga kasalanan at kung gaano po karumi ang ating pagkatao, you do not have to wait 2 years, 4 years, 5 months, 3 weeks bago linisin ka ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang sino man makikinig sa aking mga salita, today, you have eternal life. And today, you will not be passed into judgment. You will not go into judgment. So may aspeto din po ang judgment where ngayon hindi ka condemned, pero may darating pa rin na judgment. Pero dadaan ka pa rin sa judgment, not as condemned, but as forgiven. Pero ito ang nakakatakot. Yung mamatay ka ngayon na hindi pa napapatawad ang iyong mga kasalanan. Oh, you're condemned already. Sinabi ni Kristo, they are condemned already because they did not believe on the one whom God sent. Judged, condemned. Yung mga tao in the book of Revelation na sumasamba sa halimaw, they are condemned already. Bakit? Dahil ang kanilang mga pangalan ay hindi na naisulat sa aklat ng buhay bago pa man likhain ang mundo. Judas Iscariot, condemned because he betrayed Christ. Hindi dahil lang sa action na ginawa po niya in the present, kundi in the book of Psalm, it has already been prophesied na merong magtatraidor kay Kristo. Even Satan, condemned already. Nung hinagis po siya ng Diyos mula sa langit, nagalit si Satanas dahil alam niya, he has but a short time. Condemned already. So kung may mga condemned already, Pastor, why should we even share the gospel? No. Let's rephrase our thinking. Everyone is condemned to begin with. Dahil makasalanan tayo. Pero kapag binitawan na ang ebanghelyo sa lahat ng tao, na mga kasalubong ho natin, the moment they accept it, they are no longer condemned. Pinatawad na. Bakit po? Dahil yung condemnation po na yon, pinalitan na ng you have eternal life. Now, karagdagan din po mga kapatid, ano po bang itsura ng eternal life na yan? Yan po ba ay isang bola, isang orb? Is it something immaterial? Is it a substance na nahahawakan? Is it something intelligible? Or what is it? Ano po ba ang eternal life? Ano po ba itsura niyan? Ilaw po ba yan na nasa puso natin? Yung po ba ang eternal life? Hindi ho. Ang ibig sabihin po ng eternal life is, sumasa atin ang buhay ni Kristo. Yun ang eternal life. The Bible says, in Him was life. The Bible says, I am the way, the truth, and the life. Sinabi po niya kay Martha, I am the resurrection and the life. Ang eternal life, hindi po siya orb, hindi siya bola, hindi siya ilaw na nilalagay sa puso, kundi, you now have Jesus. Kapag sumasa atin si Jesus, you have eternal life. Kapag wala ka kay Kristo, you don't have eternal life. Kaya yung mga nagtuturo na ang kaligtasan ay nawawala. Imposible na mangyari po yun dahil kapag nawala ang kaligtasan, nawala din si Kristo. Pero ang pangako ni Kristo, I will never leave you nor forsake you. Now what does that mean? Tumatakbo po tayo sa Diyos. We run away from God. When we get cold, when we backslide, we run away from God. Pero habang tayo po ay tumatakbo away from God, dahil sa katapatan ng Diyos, sa kanyang kasunduan. Kahit matindi ang ating kasalanan, mas matindi at mas higit ang kanyang pagmamahal sa atin.
Kaya kahit na tumakbo po tayo na tumakbo, hahabulin ka ng pastol. Jesus says, what am I going to do with 99 sheep if one is lost? Hahabulin niya yung isa. Bakit po? Dahil ang pangako po niya is, wala ni isa na ibinigay ng Ama na mawawala sa kanyang kamay. So when you have eternal life, you have Jesus forever. And He will protect you, not only by His hand, but by the sealing of the Holy Spirit. At hindi lang po yun, nandun din ang kamay ng Ama. You're saved by Christ. You're covered by the hand of the Father. You're sealed by the Holy Spirit. You have eternal life. So, ang elemento po, o yung aspeto rather, of judgment, meron po siyang future. Dadaan ang bawat isa on the day of judgment. Pero in one sense, dahil tinanggap natin si Kristo, sabi niya, hindi ka na papasok sa condemnation. You will not be judged. So ito ang masakit, mga kapatid. Ang lahat na nakasalubong po natin na tao, na nakinig sa salita po ng Diyos pero hindi tinanggap, sabi ng Biblia, they are already judged. Saan natin mababasa sa Biblia yon? Basahin po natin sa John chapter 3. John chapter 3 verse 18. John chapter 3 verse 18. John 3 verse 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Pastor, parang it doesn't make sense Di ba sabi ng Biblia, we are not to judge people, we are not to condemn people. That is true. Tayo, wala tayong karapatan. Dahil makasalanan tayo Pero yung nagsasalita ho dito na may karapatan na magsabi, you are condemned, you are damned, ay ang Diyos. Hindi ibinigay ho sa atin the condemnation right to say, you're not saved, you're not saved, you're not going to heaven. Wala tayong karapatan na sabihin yun. Pero ang karapatan lamang po ng iglesia is this, kung hindi mo tatanggapin ang ebanghelyo ni Kristo, you're condemned. Ngayon, kung sasabihin po nila, who are you to judge me? Ang sabihin mo, yan ang sinabi ng Diyos. Kasi ang madalas na binabanggit at kinakatwiran ng mga tao, only God can judge me. Only God can judge me. Sabi na nga po ng Diyos you are judged. You are condemned kapag hindi mo tinanggap si Kristo. Alam nyo, kapag tinitignan ko yung mga minamahal ko po sa buhay na hindi mananampalataya, kaibigan man, or the like, masasabi ko, pagdating sa human perspective, matulungin sila, mabuti sa kanilang kapwa to a certain extent, maaasahan sa mga ilang responsibilidad. Pero it still comes down to the truth. Unless they accept Christ, they're still condemned. So ngayon, ano yung magiging tungkulin po natin bilang mga Kristiyano? Knowing that if we have children who have not accepted Christ, they may be good kids. They may be obedient to their parents. They may have good grades at school. They may be popular, well-known. But unless they know Christ, even our beloved children are condemned already. Kaya hindi ko may kakatwiran sa Panginoon, Lord, ang bait-bait ni Calvin, ang bait-bait ni Jasmine. I love my children to death. Pero hanggat hindi nila tinatanggap ang Panginoon, I must accept the teachings of the Bible. They are condemned as they stand. So anong tungkulin namin mag-asawa? Binababat namin sa prayer, Panginoon, bigyan niyo po kami ng biyaya to insert Christ every day sa kanila. Pag natutulog, anak, repeat after me. Lord Jesus, I'm sorry for all my sins.
opened my heart, changed my life, saved my soul. I believe that Jesus died and rose again, saved me. In Jesus' name, amen. Every day. Kasi sabi ng Biblia, it is the vain, repetitious prayer na hindi pinapakinggan ng Diyos. But a repetitious prayer na taos-puso about Christ is never a vain prayer. Minsan what we want for our loved ones, a great career. There's nothing wrong with that. A healthy life, there's nothing wrong with that. To see the beauty and the landscape of the world, there's nothing wrong with that to a certain extent. But they're still left condemned. Kahit dalhin ko po sila sa lahat na magagandang lugar, unless they know Christ, they're still condemned. I can take them anywhere in the world. Dalhin namin sila sa San Francisco, look, ang ganda ng bridge. Dalhin namin sa Grand Canyon, look, ang ganda, ang laki, oh. But none of those things na makikita po nila in this world, no trip, no material, no amount of cash can get them not condemned. But only Christ. Ganoon din sa ating mga asawa. Ganoon din sa ating mga minamahal sa buhay. Wala tayong maikakatwiran sa Panginoon na Lord. Mabuting tao sila eh. Kasi ang sasagutin ng Diyos sa atin mga kapatid, isa lang ang naging mabuti, ang aking buktong na anak. Gusto mo sumbatin sa akin na mabuti sila? Tinupad ba nila from point A to point Z ang aking kautusan to perfection? If the answer is no, wala ni isa na mabuti. Ang aking anak lang. Kaya, mapapasin po natin sa mga fellowships, sa pangangaral ng salita ng Diyos, bakit po namin lagi pinapaalala sa bawat isa? Mga kapatid, let Christ be the foundation of your life and your home. Kasi kung hindi, everyone is condemned. Pero sa mga tumanggap kay Kristo, you have eternal life. Pero sa mga ayaw kay Kristo, already, present, right now, this moment, this second, we're condemned. So yun ang ibig sabihin ng kahalagaan ng pagtanggap kay Kristo. You have eternal life. You no longer go into judgment. Lastly, sinabi din ng ating Panginoon, dahil hindi na sila hahatulan, kundi inilipat na sila mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. He has been transferred from death to life. Ano pong ibig sabihin that Jesus has transferred us from death to life? Yung salitang transfer or past can also mean your state and condition is changed from one condition to another. Ng kalagayan mo, ang estado mo, na iba. Ang realm kung saan ka dati, na iba na. Inilipat ka na sa ibang realm. When Jesus says you have been passed from death unto life, the moment na tinanggap mo si Kristo, that means you are no longer pag-aari ng mundo, pag-aari ni Satanas, pag-aari ng iyong makasalanan na pagkatao. Because sin will have no dominion over you, for you're not under the law, but under grace. Now, ano po ang itsura nun kapag inilipat na po tayo from death to life? Kasi that can only mean one thing. Kapag na-born again ka, inilipat ka na eh. Kapag tinanggap mo na si Kristo, inilipat ka na. Sabi ni Pablo sa Efeso 2, we were once dead, but by the mercies of God, we are raised to life with Christ. So the moment na tinanggap ka ng Diyos, from the realm of death, nilagay ka na dito to the realm of life. Pero ano po ang itsura ng realm of death? The realm of death is another way of saying, hindi pumapasok yung katotohanan ni Kristo sa iyo. Hindi bumabaon, hindi tumitimo, hindi lumalago
ang salita ng Diyos sa ating buhay. Yun ang death. Alam niyo po, marami ako mga napapansin, mga magagaling magtanim ng halaman. They would tell you, kapag hindi maganda yung lupa or yung soil, walang bumunga. Lalo na kung patay pa. Kagaya po ng parable of the sower, ang bawat ground na binabanggit po doon ay kondisyon ng puso ng tao. So what happens kung ang kondisyon ng puso ng tao ay patay? Kahit na kausapin mo ang isang patay, subukan niyo po, kausapin niyo po ang mga tao doon sa cemetery na nakalibing. You're not gonna have a fun conversation, believe me. And you'll start to see, mga kapatid, even though na magsalita ka doon, mangaral ka ng isang oras doon, they're not gonna talk back to you. Patay. Patay. Ganoon din ang kondisyon ng tao. Could you imagine Mary and Martha? Nandun po sila in the tomb of Lazarus, or at the tomb of Lazarus. They're weeping and weeping. Namatay ka agad. Halimbawa lang po ito. You think sasagot si Lazarus? He's dead. Pero naiba, nung nagsalita si Kristo, Lazarus, come forth. Naiba. Dahil nailipat from death to life. Pero ano po ang itsura na inilipat po tayo ng Diyos from death to life? Well, unang-una, if you turn with me in Colossians chapter 3, talatang 1, may mapapasin po tayo eh. Colossians chapter 3 verse 1. How do I know na inilipat na ako ng Diyos from death to life? Colossians 3 verse 1. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo itoon ang isip nyo at hindi sa mga makabundong bagay, sapagkat namatay na kayo sa dati nyong buhay. At ang buhay ninyo ngayon ay nakatago na sa Diyos kasama ni Kristo. So ngayon, pagdikitin po natin, what does it mean that we have been passed from death to life? Una, wala na ang condemnation sa atin because you've been forgiven. Pangalawa, may pagbabago na nangyayari sa ating buhay once inilipat ka from death to life. At ano po ang itsura po nun? Ayon po kay Pablo, your mindset starts to change. You become heavenly minded. Nang ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ang ninanais mo. Kasi inilipat ka na from death to life. When you're dead, puro yung mga makamundong bagay ang naiisip natin. When you're dead, you don't look to the kingdom of God. When you're dead, you invest on this life, not in the next. When you're dead, puro dito lang ang iniisip mo. But in the next life, you're not prepared. But once na tinransfer ka ng Panginoon from death to life, kung ano meron ka, kontento ka kasi you have Him. Mayaman ka man o hindi, it doesn't matter. You have Him. Malaki man ang sweldo o hindi, you have Him. Everything about you na bago na. Bagamat hindi tayo perfecto, pero there is a change and an improvement and a growth that's happening. Hinahanap-hanap mo lagi ang salita ng Diyos. Hinahanap-hanap mo yung oras na makausap mo ang Diyos sa panalangin, sa pagsisiyasat ng Biblia. Tapos ang lahat ng lumalabas sa iyo, lahat ng ginagawa mo, lahat ng pinopost mo, may kinalaman kay Kristo at ang kanyang kaharian. Kasi inilipat ka na from death to life. Hindi ka na madamot. Hindi ka na nag-iisip ng masama laban sa iyong kapwa. Nang ibig sabihin, lagi ka na lang nananatili doon. Kundi may pagbabago na, transformation. Because you've been transferred na. Posible po ba sa isang taong 10 taon sa pagiging Kristiyano pero walang pagbabago? Imposible yun. Imposible.
Dahil kahit ilagay niyo po ang isang tao sa isang magandang church, and when I say maganda, I'm talking about a biblical church. That biblical church is not going to be enough unless buhayin siya ng Diyos at ilipat mula sa kamatayan to life. So kung titignan po natin ang Colossus 3, Panginoon, remember mga kapatid, hindi kayo mananagot sa akin, hindi rin ako mananagot sa inyo, lahat tayo mananagot sa Kanya. We need to ask the question, Lord, am I really transferred from death to life? If so, what is my mindset? Ano po pasok dito tuwing umaga? Before I sleep, what's in here? Is it Jesus? Or He's the last thing on my mind lang when I need something? Kapag may trahedya, naiisip ko tuloy ang Panginoon. Pag may pangangailangan, naiisip ko na ang Panginoon. When I really, really want something, then I'll think about Christ. But we shouldn't be thinking about Christ lamang, mga kapatid, because you have a need. Materially, financially. But rather, iniisip mo siya palagi because ayaw mo mahiwalay sa Kanya. You love Him. I want to grow more and more in love with you, Jesus. I want to know you more. When I read the Old Testament, I want to see Christ. When I read the New Testament, I want to see Christ here in my life. You want to know Christ. Kaya ka iniimbitahan sa mga pagtitipong ito so we can know more about Christ. Kaya iniinggayo natin ang bawat isa, hey, you want to have fellowship? So we can talk about Christ. Kaya nais po natin maging close to one another so that we can love each other like Christ loved the church. Kasi inilipat ka na mula sa kamatayan, patungo po sa buhay. Ngayon, how does that look like in the home? Hindi po pwede born again po tayo sa church, pero pagdating sa loob ng bahay, hindi born again. No. When you've been transferred from death to life, your church life, your family life, your personal life, binago din yun. Hindi po pwede kapag nilipat ka na, ang kinuha lang sa akin yung church life. Pero naiwan dito sa dilim, yung house life ko, personal life ko. It doesn't work that way. So, gagamitin ko po halimbawa ng aking sarili. Hindi ko pwede sabihin, I've been transferred from death to life, kung hindi ko mahal ang aking asawa. Hindi ko siya tinutulungan. Hindi ko binabahagian ang aking mga anak. Hindi ko ginagawa ang aking responsibilidad. Hindi patotoo yun na ako'y inilipat mula sa kamatayan to life. Dahil kapag inilipat ka na, may pagbabago. That's in the household. In the personal life, hindi ko rin pwede sabihin, binago ako ng Diyos when this becomes a chore. When this becomes a burden. No, magbabasa na naman ako ng Biblia. Magwa 1 chapter na naman ako. Tapos, kapag wala akong binasa, ano naman iaambag ko sa fellowship? Burden. No, mga kapatid. Sabi po ng may awit ng Psalm 119, Your word is more precious to me than thousands of silver and gold. Oh, how I love your law, and I meditate it all the day long, all the day long. If burden ho ito sa atin at hindi joy or delight, we have a heart problem. Minsan naiisip natin ang may heart problem, yun na sa stroke eh. Oo, sa medical. Pero kapag wala kang nais dito, nasanay ka na lang sa manonood ka na lang, okay, I'm just gonna watch the preacher na lang on YouTube. I'm just gonna listen na lang on YouTube. Pero you don't read for yourself. Katamaran ng tawag doon. Sabi po ng Biblia, meditate my word day and night. Can you imagine kung si Brother Joshua, ang devotional life ko na lang is, hindi ako nagbabasa, manonood na lang ako na manonood na maraming preacher. Tapos kapag tinanong ko, saan ba natin mababasa na si Jesus ang tagapagligtas? Teka lang, panonoorin ko ulit yung preacher na pinanood ko last week. No. But the more you read it, you know kung bakit ito nasabi, kung paano ito ginamit. You're growing in the knowledge of Christ. You need to read.
Minsan ang katuwiran ng mga tao, kasi pastor, yung Bible translation natin, ang liit kasi ng font eh. May computer ka ba sa bahay? Meron. May iPad ka ba? Meron. O, pwede mo palakihin yung font doon. Pastor, ang dami kasi distraction eh. Patayin mo wifi. Ang dami kasi app eh. Delete mo. Sa bawat dahilan, may paraan naman mga kapatid eh. Sa mga may gusto. Pero kapag ayaw, maraming dahilan talaga. Maraming dahilan. Lastly, 1 John chapter 3. Yung pagbabago po na yan is not only personal, but it involves the church. 1 John chapter 3. Dito po tayo mga kapatid sa talatang 14. 1 John 3 verse 14. Tignan niyo po ang nakalagay. Alam natin, inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan, mula sa kamatayan, dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao, at alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Wow! So bukod pa ho sa personal life, my household, but another way of demonstrating na ako po ay inilipat from death to life is how I treat the brothers and sisters in Christ. Tinitisod ko ba ang aking mga kapatid? Minamalupitan ko ba ang aking mga kapatid? Maramot ba ako sa aking mga kapatid? Nagdadamot ba ako sa kanila? Iniiwasan ko ba sila? Naiilang ba ako sa kanila? May galit ba ako sa kanila? That will determine if I've been passed from death to light. Napakalinaw. So ang mamamatay tao ay hindi lang yung pumapatay physically, kundi when I don't have any love for the church, I remain in death. Dahil sa kamatayan, walang pag-ibig. Sa kamatayan, walang kabanalan. Sa kamatayan, walang pagkakaisa. Sa kamatayan, walang pagbabago. But in life, mga kapatid, there's joy, there's peace, there's love, there's holiness, there's grace. Ngayon, ang nakikita lang po natin ay yung panlabas. Pero tayo rin po ang nakakaalam kung saan po tayo, death or life. How you are personally, how you are in the home, how you are in the church, how you are outside, will determine if you have been passed from death to light. Now, habang tayo po ay nasa life, tatandaan po natin, it doesn't mean we are perfect now. But it does mean, ito na yung simula ng pagbabago hanggang sa pagbabalik ni Kristo. In other words, anak, bubuhayin kita, lalagay kita dito, abangan mo ang aking pagbabalik. Pero sa iyong pag-aabang, pagbalik ko, malago ka na. At anong ibig sabihin ng malago? Well, does that mean 100-fold? 60-fold? Yung paglago ng Diyos ay depende rin sa kanyang kagustuhan. What if I only have 40-fold? Papasok ka pa rin. What if I only have 60-fold? Papasok ka pa rin. What if I only have 80-fold? Papasok ka pa rin. What if I have 10-fold? Papasok ka pa rin. What if I only have 5-fold? Papasok ka pa rin. Pastor, what if I only have 1-fold? Papasok ka pa rin. Dahil walang patay na namumunga. Kung yun lang ang binigay ng Diyos sa'yo, pero namumunga ka with love for Christ, hatred for sin, and a desire to change, you're going in. You're going in dahil yung nais na yun, yung buhay na sumasa atin, ay nanggagaling sa Kanya. You are a dead plant that is put into the gospel soil, that at His return, you are a flourishing tree, sabi ng Biblia.
You are like a tree planted by rivers of water at lumalago. Kaya mga kapatid, inilipat na po ba tayo ng Diyos mula sa kamatayan to life? Yan ang sagot. How we treat God and how we treat others will have a factor in that. May pagbabago ba sa ating buhay? May pagbabago ba sa ating pananalita? May pagbabago ba sa ating pag-iisip? Hindi natin pinag-uusapan dito ang pagiging perpekto. Ang pinag-uusapan natin, may pagbabago ba? If the answer is yes, we have eternal life. You will not go into judgment. You have been passed from death unto life. Ito ay dahil namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. As we pray.